Pagkwentuhan nga natin itong si Bato. Lumabas na naman ang kabubuhan nitong si Bato de la Rosa, mga kabunyog, mga kababayan. Isipin nyo, sa issue ng illegal na pogo na napakainit ngayon, yung sabi ni Bato, hindi raw malilink si Duterte diyan sa mga pogo-pogo na yan. Wala daw connection diyan si Duterte. Kasi hindi raw tinutolerate ni Duterte ang mga illegal na pogo. Anong masasabi niyo diyan, mga kabunyog, mga kababayan? Alam ko, mag-iinit na naman kayo dito. Kabunyog Cadiz de Leon Maricel, kaya na Riva. Mag-iinit na naman kayo dito sa statement na ito ni Bato. Ibuboto niyo pa bang senador ito? Yung mga bumoto dito, ibuboto niyo pa bang senador yan? Isipin niyo yan, hindi raw tinotolerate ni Duterte ang mga illegal na pogo. Ay, Kabunyog Elvira Risa Rizo, anong masasabi mo dito? Anong masasabi niyo? Ang sabi ni Bato, ano daw kasi kahit na daw nung mayor siya ng Davao, mayor ng Davao si Duterte, si Bato daw, chief of police, nandun daw yan si Michael Yang, yung mga inchik na yan na negosyante, doon sa Davao daw yan nagsimula. Sinabihan daw siya ni Duterte, antayan mo yan. Pag may ginawa yung mga illegal, anuhin mo kagad, tirahin mo kagad. Kaya si Duterte daw, hindi daw yan. Kilala niya daw si Duterte. Kilala niya daw si Duterte. Kung sa Davao daw ay inorderan siya na wag agagalawin yung mga illegal na yan, yung mga Chinese na yan, dahil si Michael Yang daw, dyan yan sa Davao nagsimula. Ay nang nandun pa daw yan sa Davao. Pati na yung ibang mga negosyanteng inchik, hindi niya daw yan pinapabilo ni Duterte kasi sabi, ang instruction daw sa kanya ni Duterte, wag ito-tolerate kung gumagawa ng mga illegal yung mga inchik na yan. Kaya paano daw yan masasabi na si Duterte ay link dyan sa mga illegal na pogo na hindi nga yan, ayaw na ayaw daw dyan ni Duterte. Ay, Bato de la Rosa, lalo ka lang hindi iboboto ng mga tao sa mga pinagsasabi mo. Hi, kay Nicolas Junior Rosales. Sa UMA nanonood sa atin si Jorge Coloma, si Mario Melendez. Wala daw kwenta si Bato. Unang-una, napakalinaw ng link. Napakaliinaw ng link. Si Bato lang ang nalalabuan o sadya lang pinapalabo. Una, kailan nagsimula ang pogo kay Duterte? Sino ang sa kanyang presidential economic advisor? Si Michael Yang. 'Di ba? Ganun lang kasimple. Ginawa ni Duterte si Michael Yang na presidential economic advisor. Ibig sabihin, ito yung kanyang advisor. Anong mga negosyo ang pwedeng bagong itatayo sa Pilipinas? Yan. Siguro ang in-advise sa kanya ni Michael Yang, pogo. Pogo. Economic advisor siya ni Duterte. Hindi yan labas-pasok sa Malacanang si Michael Yang. At ang advice niya kay Duterte, pogo. Yan ang isa sa magandang ipasok sa Pilipinas. Sumunod naman si Duterte. So pinapasok yung pogo. Ginawang legal ang pogo. Sino ang mga pangunahin nagtransaksyon sa pogo? Sila Michael Yang din at mga inchik. Paano mo ngayon hindi malilink yan? Sino ang presidential economic advisor ni Duterte? Michael Yang. Ano ang posibleng in-advise ni Michael Yang? Papasukin mo ang pogo. Kasi yung mga pogo na yan, kalat na yan sa buong mundo. Dahil si Duterte maka-China at si Duterte ay kaibigan nila Michael Yang, nakita nila ngayon ang oportunidad nitong mga anchik na to. Pwede na ngayon ang Pilipinas maging balwarte ng pogo. Pinapasok yung pogo. Ito namang mga senador, sa pangunguna nito nila Pia Cayetano at ng marami pang iba, kaagad-agad nagpasa ng batas na nagli-legalize ng pogo. Di ba? Tapos ngayon sasabihin ni Bato, hindi daw maililink si Duterte diyan sa mga pogo-pogo na yan, hindi daw Ay, mga kabunyog, ito nga. Panuorin natin ang sinabi ni Bato. They have the goods. They file case against Michael Yang. At saka, I don't think they can implicate the good former president. If they have the evidence, gawin nila. Mga kabunyog, ang termino pang ginamit ni Bato, the good former president. I don't think they can implicate the good former president.
Kaya pala lahat ng problema ngayon ng administrasyon ni Marcos, maititrace sa legacy yan ni Duterte. Po sasabihin nito ni Bato, ha? I don't think they can implicate the good former president. Pakinggan niyo uli. Former president. If they, I don't think they can implicate the good former president. Ay, mga kabunyog, mga kababayan. Tinawag pang good former president, ano? Ay, ito. If they have the evidence, gawin nila. Pero I don't think so na ma-implicate nila dyan. By mere association lang. By mere association siguro dahil kilala yan si Michael Yang, pero pagsabihin mo na si President Duterte mismo ay involved so kung anong ginagawa, kung mayroon mang ginagawa na illegal yung certain Michael Yang na yan, kung mayroong ginawang illegal, I don't think ikukondon ni Pangulong Duterte yan. Yan. Kaya kung may ginagawa man daw illegal si Michael Yang, I don't think ikukundon Duterte yan. Wow, matagal nyo na yung ginawa sa Davao. Tapos nang naging presidente, naging naging buong Pilipinas na. Huwag mo nga kami bato. Ha? I don't think daw, sabi ni Bato, kung may ginagawa mang illegal yan si Michael Yang, ay ikukondon ni Duterte. Ang tagal nang kinukondon yan sa Davao. Kaya lang, nang naging presidente, ginawang national. Yan. Hindi na lang Davao ang naging hindi na lang sa Davao nangyari ang lahat ng kasamaan, kapinsalaan sa lipunan. Buong Pilipinas na. O yan. Yan ang ginawa niyo, Bato. Kaya wag kang magsabi dyan na I don't think he will condone yung mga illegal daw na ginagawa nila Michael Yang. Sos! Sa Davao pa kami noon, may instruction na yan sa akin na pag itong mga Chinese na ito mayroong ginagawang hindi maganda, you know what to do, trabahuin mo. Narinig nyo, mga kabunyog, mga kababayan? Hindi raw yan hindi raw yan si Duterte makukondone o matutolerate yung mga illegal na ginagawa nila Michael Yang kung mayroon man. Kasi daw, nasa Davao pa lang, sinabihan na daw siya ni Duterte na wag yan hahayaan kung mayroong ginagawa yung mga inchik na yan. Sus! Ngayon nga lumalabas, dun pa lang sa birth certificate ba to? Saan ang factory ng mga illegal na yung mga faking birth certificates? Davao. Diba? Davao del Sur ba yun? O, saan nagsimula yung na yan? Sila Michael Yang. O, dyan, sa Davao, sa inyo. Ano ang mga sinabi nila Asierto? Oh, dyan, ang laki ng mga, ng drugs sa Davao. Oh. Ay, ano ba yan ba to? I-operitan mo kung meron silang mga illegal activities. So far, wala man kung nakita doon sa Davao. Kasi taga Davao yan eh. Taga Davao, doon yan sa Davao ng... Ayan, ito mga kabunyog. Ang sabi ni Bato, paano daw ba yan si Michael Yang mai-involve sa mga illegal? Nung nandun pa daw siya sa Davao, Chief of Police siya, Mayor si Duterte, nagninegosyo naman si Michael Yang. Sinabihan daw siya ni Duterte, kapag may ginagawang masama yung mga inchik na yan, sila Michael Yang daw, tirahin mo. Kaya hindi daw makukundo ni Duterte yan kung may ginagawang illegal si Michael Yang. Ito. Kami noon may instruction na yan sa akin na pag itong mga Chinese na ito mayroong ginagawang hindi maganda, you know what to do, trabahuin mo. I-operitan mo kung meron silang mga illegal activities. So far, wala man kung nakita doon sa Davao. Kasi taga Davao yan eh. Wala daw siyang nakitang mga illegal na ginagawa sila Michael Yang. Ay unang-una na nga lang Bato. Yun na nga lang citizenship, nationality ni Michael Yang, questionably na ngayon. Ano bang citizenship niya? Filipino o Chinese? Wala eh. Wala ngang may paliwanag paano siya naging Pilipino. Hindi naman nag-apply naturalization. Bakit may Philippine passport siya? Ay, Bato, ang dami niyong ginawa sa Davao na kailangan niyong magpaliwanag. Davao, doon yan sa Davao nag-start, di ba? Wala ko nakita. Talaga, honestly, wala ko nakita. Kaya hindi ko na-operitan. Wala ka talagang makita kasi kung natapalan ang mata mo, di siyempre wala kang nakita. Kaya nga dapat sa 2025 hindi ka na iboto eh. Ay mga kabunyog, mga kababayan. Yan.
Yan ang dapat itong si Bato. Talagang hindi na dapat itong manalong senador sa 2025. Ang linaw-linaw na, no? Ang linaw-linaw na ng mga nangyayari ngayon at naliling talaga itong si Michael Yang sa halos lahat. Sa Farmally, sa drug, sa Pogo. Tapos ngayon, pag sasabihin mo ba to na wala kang nakitang ginagawang masama yan si Michael Yang? O pinatatawag ng kamera si Michael Yang kasi yung ni-raid na bodega sa Mexico, Pampanga, nakuna ng 3 billion na shabu, 3 billion na halaga ng shabu, naliling kay Michael Yang. Kaya nga pinapatawag siya. Sumipot ba siya para harapin ito? Hindi. Nagtatago. Sa drugs yan. Sa Pogo, yung kapatid niya ni Michael Yang nalilink doon sa mga Pogo. Si Michael Yang mismo ay may negosyo ring Pogo. Sa drug, sa Pogo, sa Farmally, nalink din si Michael Yang. Tapos sasabihin mo ngayon ba to? Wala kang nakitang mga ginagawang illegal si Michael Yang? Pag doon pala sa Davao, walang illegal na ginagawa. Pero dito sa Pilipinas na, nung naging presidente na si Duterte, tsaka lang gumawa ng mga illegal sila Michael Yang, ay wala. Wala ka talaga ba to? Anyway, yan mga kabunyog, sana naman magising na ang mamamayang Pilipino na wala naman talaga yung Duterte legacy na yan. Ang isa sa mga legacy yan ni Duterte yung natitira pa yan si Bato dyan sa Senado. Okay, yan ang legacy yan ni Duterte. Naging senador ang mga tulad ni Bato at ni Bongo at ni Padilla. Yan. May kulanong salita na ang ibig sabihin dito ay ang pagkakaisa. Bunyog Party List. Halika na, Bunyog Party List ka na. Halika na, Bunyog Party List ka na. Sa susunod, ang atinang suportahan, Bunyog Party List, nagtataguyod ng katotohanan, lumalaban para sa bayan.